Magandang araw mga mag-aaral. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga Pilipinong nag-ambag, mga nakatatandang gumabay, pagkilala sa mahalagang kontribusyon at pagbuo ng magalang na ugnayan sa pamilya. Ang ambag ay nagsisimula sa akin. Ano ang ambag? Ang ambag ay mabuting gawa, ideya, kasanayan o serbisyong nakatutulong sa iba o sa bayan. Kontribusyon. Mahalagang ambag na may positibong epekto sa pamilya, pamayanan o bansa. Maliit na gawa, malaking ambag. Ang pagiging kapaki-pakinabang sa bayan ay nagsisimula sa araw-araw na kilos. Mag-aral. Linangin ang sariling kakayahan at maging responsable sa gawain. Kalawa, tumulong. Tumulong sa pamilya at alagaan ang kapaligiran. Ikatlo, mag-ingat. Igalang ang kultura, batas, at kapwa Pilipino. Pang-apat, maglingkod. Gamitin ang talento upang makatulong sa iba. Ito ang gawin natin. Ambag ko, ambag natin. Gumuhit ng kamay. Sa bawat daliri, isulat ang isang paraan ng pagtulong. Kumpletuhin ang pangungusap. Kapag ginawa ko ito, makatutulong ako dahil bigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ito. O, ito. Para sa ikalawang sesyon, kilalanin ang mga Pilipinong naglingkod. Ang mga natatanging Pilipino ay kinikilala dahil sa kanilang mabuting gawa, tapang, talino, at paglilingkod sa bayan. Maglaro tayo ng larong Sino Ako? Hulaan ang Pilipinong inilalarawan ng mga pahiwatig. Ikalawa, kilalanin sila. Alamin ang kanilang buhay, ambag at katangiang maaaring tularan. Katlo, ambag match-up. Ipares ang tao sa tamang kontribusyon sa bayan. Apat, pagmumuni-muni. Anong katangian ang nais mong isabuhay? Panghuli, isulat ang isang Pilipinong hinahangaan mo at bakit. Ito ang malagang tanong. Anong katangian ang nais mong tularan sa isang taong naglingkod sa bayan? 5 Pilipino, 5 uri ng ambag. Hindi lamang sila kilala, pinahalagahan sila dahil sa mabuting gawa, tapang, talino, at paglilingkod sa bayan. Una, Dr. Jose P. Rizal, manunulat at makabayan. Ginamit ang panulat at isip upang gisingin ang damdaming makabayan. Mayroon siyang talino at tapang. Kalawa, Andres Bonifacio, pinuno ng Katipunan. Namuno sa pakikibaka para sa kalayaan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Katapangan at pagkakaisa ang kanyang ambag. Melchora Aquino, ina ng Katipunan. Nag-aruga at tumulong sa mga Katipunero sa panahon ng himagsikan. Malasakit at pag-aalaga ang kanyang ambag. Pang-apat, Marcelo H. del Pilar, manunulat
at propagandista, sumulat at nakilahok sa kilusang propaganda para sa pagbabago. Mayroong sipag at pananindigan. 5. Emilio Aguinaldo, pinuno ng himagsikan, namuno sa himagsikan at sa unang pamahalaang Pilipino. Pamumuno at pananagutan ang kanyang ambag. Gawain, ipares ang tao sa ambag, pumili ng isang katangiang nais mong isabuhay. Bigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ito. Para sa ikatlong sesyon, ang mga nakatatanda ay kasama sa ating kwento. May mga taong gumagabay sa atin gamit ang kanilang panahon, karanasan, payo, at malasakit. Ang mga mas matanda ay mga taong higit ang edad at karanasan kaysa sa atin, tulad ng magulang, lolo, lola, tiyo, tiya, guro o pinuno sa pamayanan. Ang kanilang ambag ay karanasan at gabay. Nakatatanda o may magulang or may gulang, mga taong nasa mas matandang yugto ng buhay at maaaring mangailangan ng higit sa oras, pag-unawa, tulong o pag-aalaga. Mahalagang paalala, hindi pareho ang pangangailangan ng bawat tao. Ang pinakamahalaga ay pakikinig, paggalang at pag-aalaga ayon sa kanilang kalagayan. Ito ang daloy sa ating sesyon sa loob ng 1 oras. 10 minuto, magsasagot tayo ng katanungan, sino ang gumagabay sa akin? 2, pagkakaroon ng pagkilala sa elders at elderly. Susunod, magkakaroon ng 20 minutong roleplay ng magalang sa ugnayan. Pagkatapos, karoon tayo ng talakayan at panghuli ay yung exit ticket natin. Ugnayan sa pamilya. Respeto na may gawa. Ang paggalang ay hindi lamang sinasabi. Ipinapakita rin ito sa pakikinig, pagtulong at pag-aalaga. Isang pamilyang nagkakaisa, may papakita ang mabuting ugnayan sa pamamagitan ng paggalang sa dignidad, pribasiya, pasya at pangangailangan ng bawat nakatatanda. Una, magalang na pagbati. Gamitin ang po at upo kung angkop sa pamilya at sitwasyon. Makinig ng mabuti. Huwag sumingit, magtanong ng mahinahon at unawain ang sinasabi. 3, tumulong ng ligtas. Mag-abot ng gamit o mag-ayos ng upuan ayon sa kaya at edad mo. 4, maglaan ng oras, makipagkwentuhan at pakinggan ang kanilang mga alaala at payo. Ngayon, i-roleplay natin ang katanungang ito. Paano mo kakausapin ang lola na nahihirapang magbasa ng mensahe sa telepono? Paano mo hihinga ng payo ang lolo tungkol sa isang gawain? Bigyan ko kayo ng 20 minuto para gawin ito. Sa ika-4 na sesyon, ikonekta ang ambag at ugnayan. Ang mabuting ambag ay lumalalim kapag nakaugat sa pakikinig, paggalang at malasakit sa pamilya. Ang ambag ay ginagamit ko ang aking kakayahan upang makatulong sa pamilya, paaralan at pamayanan. Sa ating ambag ay dapat may pakikinig, paggalang at pagkilos.
At ang ugnayan, pinahalagahan ko ang kwento, karanasan at pangangailangan ng mga nakatatanda. Ang tanong sa pag-uugnay, ano ang aral mula sa isang nakatatanda na maaari mong gamitin upang makatulong sa inyong pamilya o pamayanan? Kwento at kontribusyon. Makinig sa isang nakatatanda at gawing makabuluhang memory card ang kanyang kwento. Mayroong halimbawa ng memory card na nakita sa ating screen. Mga tanong sa panayam. Alamin ang karanasan. Ano ang isang mahalagang karanasan o gawain ninyo noon? Kalawa, hanapin ang ambag. Paano ito nakatulong sa pamilya o pamayanan? Ikatlo, pakinggan ang aral. Ano ang aral ang nais ninyong ipasa sa mga kabataan? Pang-apat, iugnay sa sarili. Paano ko maisasabuhay ang aral na ito? Paalala, igalang ang pribadong impormasyon. Huwag magbahagi ng larawan, pangalan o kwento online nang walang pahintulot. Kung walang maaaring kapanayamin, maaaring gumamit ng kwentong narinig sa klase o aklat. Ito na ang personal na pangako. Bilang lagom sa ating gawain, ang ambag ay nagsisimula sa akin. Kilalanin ang mga naglingkod, pakinggan ang mga nakatatanda, igalang ang bawat tao, tumulong sa abot na makakaya. Ang ambag ay nagsisimula sa akin. Pagkilala, nakikita ko ang mabuting ambag ng ibang Pilipino. Paggalang, nakikinig at kumikilos ako ng may malasakit. Pagmamalaki, pinahalagan ko ang kasaysayan at kultura. Paglilingkod, ginagamit ko ang aking kakayahan upang makatulong. Kumpletuhin ang personal na pangako. Mula ngayon, gagawin ko ang patlang upang makatulong sa patlang. Bigyan ko kayo ng 5 minuto para gawin ito.